Alam nyo ba na bago pa tayo humantong sa kasalukuyang anyo ng ating planeta, napakaraming massive event ang sumubok sa Earth mula sa walang humpay na ulan ng asteroids hanggang sa sunod-sunod na pagkabuo at pagkawasak ng mga supercontinent at syempre ang paglitaw at pagkawala ng samot-saring nilalang na minsang naghari dito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinagmulan ng Earth at kung paano ito nakaligtas sa napakatinding mga pagsubok sa loob ng bilyon-bilyong taon. Now, bumalik tayo sa pinakamalayong kasaysayan ng mundo at umpisahan natin mga 4.2 billion years na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, nagsisimula palang mabuo ang solar system mula sa isang dense cloud of interstellar gas at alikabok. Dahil sa pag-collapse ng ulap na ito at nabuo ang isang swirling disk of matter, uminit ito ng uminit hanggang sa umabot sa puntong nagkaroon ng fusion ng hydrogen para maging helium. Dito na ipinanganak ang araw. Kasabay nito, sa gilid-gilid ng disk na yon ay nagsimulang mag-clump ang iba't ibang matters. Sa dulo, ang mga clumps na ito ay magiging pundasyon ng mga planeta at buwan sa buong solar system. Ang ibang bahagi na mas malayo at mas malamig ay nabuo mula sa mga yelo at ting gas, kaya nagbunga ng mga giant gas tulad ng Jupiter at Saturn. Samantalang malapit sa araw, puro rocky material ang nagtipon-tipon, kaya lumitaw ang mga tinatawag nating terrestrial planet. Mercury, Venus, Earth at Mars. Ang batang Earth na nabuo ay sobrang init at masasabing parang impyerno ang kondisyon. Sa sobrang tindi ng volcanic activity, napakaraming gas ang sumisingaw mula sa loob ng planeta, kabilang na ang hydrogen sulfide, methane at carbon dioxide. Ito ang bumuo ng pinakaunang atmosphere. Ngunit bukod sa mga nakalalason at maiinit na usok, sunod-sunod pa ang pagbagsak ng malalaking asteroids at kometa. Imagine, para bang binabato ng walang tigil ang ating mundo habang bata pa ito. Subalit hindi pa roon nagtatapos. Meron pang mas violent collision. Tinamaan ang Earth ng isang malaking planeta, halos kasing laki ng Mars, na tinatawag ng mga eksperto na Theia. Sa lakas ng salpukan, maraming tipak ng materyales ang kumalat sa orbit ng Earth at sa kalaunan ay nagsama-sama para bumuo ng buwan na alam natin ngayon. Noong mga panahong yon, wala pang karagatan. Dahil sa tindi ng init, lahat ng tubig na nag-exist ay puro gas lamang. Subalit mga 3.8 bilyong taon ang lumipas, nagsimula ng lumamig ng bahagya ang ating planeta at nag-start na mag-condense ang water vapor, kaya nagkaroon ng kauna-unahang primitive ocean. Maituturing iyon na napakahalagang punto sa kasaysayan ng Earth dahil ang tubig ang isa sa mga pangunahing sangkap para magkaroon ng buhay. Dito nagsimulang mabuo ang pinakaunang organismong nabubuhay, ang mga microscopic life forms. Pero iyon na ang umpisa ng pagsibol ng iba't ibang nilalang sa Earth. However, inabot pa ng 1 bilyong taon bago nagkaroon ng ilang organismong makakapaglabas ng oxygen sa atmosphere. Sa paglipas ng maraming taon, may tinatawag na cratons na lumitaw. Ito yung mga unang matitigas na lupain na sumulpot mula sa sinaunang karagatan. Sa pagdami ng mga lupang ito, nabuo ang mga unang maliliit na supercontinent na tulad ng Valbara na ayon sa pananaliksik ay mas maliit pa raw kumpara sa kontinente ng Australia. Pero hindi natigil ang paggalaw ng mga tectonic plates ng Earth. Paulit-ulit itong nabubuo at nababasag, kaya patuloy din ang paglitaw at paglalaho ng iba't ibang supercontinent. Makalipas ang 2.4 billion years, nag-evolve ang ilang uri ng mga mikrobyong ito para matutong mag-photosynthesize. Ang pinakamahalaga rito ay ang cyanobacteria dahil sila ang responsable sa pagdami ng oxygen sa atmosphere na siyang nagpalamig din sa Earth. Pero ang pagbabago ng klima ay nagdulot din ng unang malawakang pagyeyelo. Sa panahong ito naganap ang tinatawag na Huronian glaciation, kung saan posibleng halos buong planeta ay nabalot ng yelo. Samantala, hindi lang atmosphere ang nagpapalit-palit, kundi pati na rin ang kabuuan ng mga kontinente. May panahong nabuo ang Rodinia na sinasabi ng ilang sayentipiko na isa sa pinakamalalaking supercontinent na nabuo. Gayunpaman, gaya ng nakagawi ang pattern ng Earth, hindi ito pang matagalan. Naghiwa-hiwalay rin ang Rodinia at nabuo ang Pannosia. Patuloy na lumitaw ang iba't ibang anyo ng buhay at sa pagdating ng tinatawag na Cambrian explosion bandang 540 to 485 milyong taon na ang nakalilipas, bigla ang bumuhos ang napakaraming klase ng hayop na may matitigas na bahagi tulad ng shell, exoskeleton or spines. Isa sa pinaka-famous na nilalang nung panahon na yon ay ang mga trilobite, parang alien kung tititigan. Subalit kasabay ng mabilis na pag-usbong ng buhay ay ang pagkakaroon din ng malawakang extinction events. Isa na rito ang Ordovician Silurian extinction bandang 440 milyong taon na ang nakalilipas, kung saan biglang uminit o lumamig ang karagatan at maraming marine species ang naglaho. Sa kabila nito, nabuhay pa rin ang ilang organismo at patuloy na nag-evolve hanggang sa bandang 420 to 350 million years na ang nakalipas ay lumitaw ang mga unang puno at unang hayop na lumakad sa lupain.
Isang napakalaking milestone dahil hindi na nakasentro sa tubig ang lahat ng buhay. Mga 250 milyong taon na ang nakalipas na buo ang pinakakilalang supercontinent, ang Pangaea. Isipin yung lahat ng kontinente ngayon, pinagdugtong-dugtong bilang iisang kalupaan. Pero ito rin ang yugto kung saan nangyari ang pinakamalalang mass extinction event sa tala ng kasaysayan, ang Great Dying. Dahil sa malawakang pagsabog ng greenhouse gases at matinding global warming, halos 90% ng species sa Earth ay nabura. At syempre, kapag may extinctions, madalas ay sumusulpot din ang mga bagong oportunidad. Dito pumasok ang panahon ng mga dinosaur. Bandang 240 hanggang 230 milyong taon ang nakalipas, lumitaw ang mga unang dinosaur at naging hari sila ng lupa sa loob ng mahigit 150 million years. Sa pangyayaring ito, nakita natin ang paglitaw ng mga gigantic sauropod tulad ng Argentinosaurus at ng mga matitinding carnivore gaya ng T-Rex. Habang nagahari ang mga dinosaur, unti-unting nahati ang Pangaea at nabuo ang mga kontinente na unti-unting naging kahawig ng itsura ng mga kontinente sa mapa ngayon. Mga 66 million years na ang nakalipas. May isang asteroid na sumalpok sa Earth sa lugar kung saan matatagpuan ang Yucatan Peninsula sa Mexico. Ang pagtama nito ay naglabas ng napakaraming alikabok at debris sa atmosphere. Natakpan ng sikat ng araw, mabilis na nagbago ang temperatura, at hindi kinaya ng mga dinosaur na makibagay sa biglaang pagbabago sa klima. Kaya karamihan sa kanila ay namatay. Ang nabuhay ay ang ilang maliliit na organismo, lalo na ang mga ninuno ng mga ibon at syempre, ang mga mammal. Pagkatapos ng kaganapang ito, mas naging dominante na ang mga mammal, nakalaunay pinagmulan ng iba't ibang species, kabilang na ang mga ninuno natin. Fast forward pa tayo, bandang 6 milyong taon na ang nakalilipas. May lumitaw na unang uri ng hominin, ang Sahelanthropus, na posibleng nakakagalaw pa gamit ang 4 na paa. Mga 4 na milyong taon ang nakaraan, natuto ang ilang sinaunang tao na maglakad ng tuwid, bipedalism. After 3 million years naman, lalong umunlad ang kanilang kakayahan hanggang sa natuto silang gumawa at gumamit ng mga simpleng kasangkapan. Pagdating ng halos 800,000 years ang nakalipas, nakatuklas sila ng paraan para kontrolin ang apoy at dito talagang lumawak ang kakayahan nilang magluto, magpainit at matakot ang mga posibleng mapanganib na hayop. Dahil din sa apoy, lumaki ang utak ng sinaunang tao at mas dumami pa ang uri ng interaksyon at kolaborasyon sa loob ng mga pangkat. Dahan-dahan tumalon tayo sa bandang 40,000 hanggang 15,000 years ang nakalipas. Kung kailan unti-unting naglaho ang lahat ng ibang species ng tao tulad ng Neanderthals at iba pa, at tanging Homo sapiens ang natira. Tinuturing ito ng maraming eksperto na isang crucial na punto sa ating kasaysayan dahil dito na nagsimulang mas maging sopistikado ang kultura, pati ang sining, wika at teknolohiya ay nagsimulang lumago. Pagdating ng humigit kumulang 10,000 years ang nakalipas, biglang lumitaw ang agrikultura. Natuto ang mga tao na manatili sa isang lugar at magtanim, imbes na palaging nomadic na nagpapalipat-lipat. Sa madaling salita, ito ang pinagmulan ng unang pamayanan at sibilisasyon. Kung susuriin, napakalaki ng inusad ng sangkatauhan mula noon hanggang ngayon. Mga 250 years pa lang ang nakalilipas, dumaan tayo sa Industrial Revolution, kung saan nagkaroon ng malaking growth sa technology at produksyon. Dito nagsimulang magtayo ng napakaraming pabrika, lumipat ang mga tao sa mga lungsod mula sa kanayunan, at bumilis ng husto ang produksyon ng pagkain, tela, at iba pang pangangailangan. Kasabay nito, nagsimula ring lumobo ang populasyon ng mundo. Noong taong 1804, umabot tayo ng 1 bilyong katao. Pagsapit ng 1927, 2 bilyon na. Mula pa noong kalagitnaan ng 1900s, mabilis ang paglaki ng populasyon hanggang umabot tayo sa mahigit 8 bilyong katao sa kasalukuyan. Sa kasamaang palad, habang patuloy tayong umuunlad at dumadami, nahaharap naman tayo sa isa pang seryosong problema, ang climate change. Nadaragdagan ang global temperature, tumataas din ang level ng mga karagatan, at mabilis na bumababa ang biodiversity dahil sa mga labis na aktibidad ng tao, polusyon at iba pang salik. Kung tutuusin, may mga nagsasabing posible tayong nasa bingit muli ng isa pang malawakang extinction event kung hindi natin babawasan ang pinsala natin sa kalikasan. Pero syempre, hindi natatapos dito ang kwento. Marami pa tayong pwedeng gawin at pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod nating video. Sa huli, ang kasaysayan ng Earth ay refleksyon ng kung gaano kaberde at ka-dynamics ang ating planeta. Mula sa umpisa pa lang kung saan halos sunog ang lahat hanggang sa panahon na napuno ng tubig at nagkaroon ng mga pinakamaliliit na mikrobyo hanggang sa mahabang paglalakbay ng mga dinosaur. At sa wakas ay ang paglitaw ng tao. Lahat ng yugto ay may kanya-kanyang kwento. At kung may isang aral tayong dapat tandaan, ito ay ang katotohanang patuloy ang pagbabagong nagaganap at kailangan nating kumilos ng responsable para mapanatiling matatag ang Earth para sa mga susunod pang henerasyon. Para naman sa mas marami pang kaalaman at kwentong tulad nito, i-click na rin ang subscribe button at i-on ang notification bell para wala kayong ma-miss na content. Muli, salamat sa panonood, ingat kayo at hanggang sa muli.